Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat and we are getting close sa pag-abot ng ating 100,000 subscribers at patuloy naman po ang paglago ng ating viewership dahil po sa inyong pagsuporta, pagtitiwala at pag-promote. Mga kulang-kulang na lang po siguro 70 or 80 subscribers, maaabot na po natin ang 100,000. Yehey! Mabuhay po ang ating pagsusumikap at pagtutulungan. Thank you also for supporting and promoting ang aming tandem ni Ma'am Lorraine Maribadoy sa programa po namin na Bigwas ng Agila. Ayan. Saludo at maraming salamat. Kahapon po ay nabalot ng mataas na tensyon na naman ang kapulungan ng Senado. Ito po ay matapos na nag-astang mga bata na parang nawala ng lollipop o kinuha ang tinapay dito sa grupo ng unsi-unsihan. Okay? Pero 10 lang pong nag-walk out. Wala yata si Senator Lito Lapid. Iwan ko kung nasaan siya, baka nasa opisina niya. Nag-walk out po kahapon ang grupo ng unsi-unsihan, pero 10 lang sila ang nagdrama. Matapos po na iminungkahi on the floor ni Senator Rodante Marcoleta na magkaroon ng amendment to the rules. Pagbabago sa rules ng Senate kung saan po pwedeng mapapayagan ang remote communications line participation, meaning via Zoom, via webinar or via other platform na hindi kailangan kaagad na maging physically present sa loob ng kapulungan ng Senado, pero nakakapag-participate via communication line. Dahil ito po ay ginawa naman noong panahon ng COVID-19 nang mayroon pong pandemya, at ginagawa ito ng maraming mga parliamentary bodies all over the world. Hybrid, no? Mayroong physical actual presence, mayroon din naman pong via Zoom communication line. At ito po ay ginagawa even sa Korte Suprema or sa mga court hearing para hindi na po dadalhin pa ang mga nakakulong na mga detenido o mga napreso na mga akusado, para mas convenient na po at hindi na hassle sa security. So, meaning to say po, the use of technology as a form of communication line in the participation of a deliberative or collegial body like the Senate ay hindi po bago. And besides, ang pag-introduce ng amendment to the rules, yan po ay pinagdidibatihan. Hindi po mali at hindi po yan unparliamentary, kagaya ng gustong ipalabas ni Mig Subiri at ni Erwin Bendalo Tulfo. Di pa ad hominem reklamo pa siya, no? Parang alam mo kung anong ad hominem, no? Sa logic, sa fallacy of logic po, kung wala ka ng maisasagot o maididiscuss sa debate, ay gumagamit ka ng mga name calling o pag-atake sa personal na pagkatao ng katunggali mo sa debate. Yan po ang ad hominem. Ano pong naging ad hominem sa binanggit ni Senator Marcoleta na kung hindi ka abogado, ay huwag kang mag-lecture sa abogado. Tama naman po yun. Huwag kang mag-akta o huwag kang mag-astang abogado or abogada, kagaya ng ginagawa dyan ni Hontivirus na feeling abogada, magsasalita ka as if you interpret the law na ikaw ay abogado. Dapat maging simple at maging malinaw lang nang naaayon sa iyong kaalaman ang iyong mga postura. So walang ad hominem doon, ano? Pero the real issue here is not about the amendment of rules. Dahil wala po talagang kakayanan na magpakita ng maturity, ng pagiging professional at pagiging parliamentary ethical, no? Na dapat sumunod sila sa rules at sumunod sila sa kalakaran, that when there are debates and as a collegial body when the House or the Senate is divided, magbubutuhan yan at
kapag nagkaroon ng pagbubotohan sa ginagawang desisyon, binding po yan sa lahat. And the rule is, the majority prevails, the minority submits. Susunod sila dapat para mabuo ang desisyon. The Senate rules ay ginawa po yan ng mga senador. Kaya hindi po mali na ito ay pwedeng magkaroon ka ng introduction of amendment, magkaroon ka po ng mga ilang pagbabago. Nagiging mali ang pananaw dyan kung ito po ay clouded by political ulterior motives. Kaya nga po ang sabi ng mga nag-observe na mga mamamayan, ano ang nangyari? Bakit parang namaleta ang mga senador na ito at nag-aakto na parang mga bata? Yan po ang naging obserbasyon kahapon. No? Ang tawag naman po dyan sa political theatrics na yan, filibustering. Nagfi-filibuster na nanabutahe. Lahat ng yon ay yun ang pananaw ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino. Nananabutahe, nag-aaktong mga bata, iyakin. Yun po ang description dito sa grupo ng nag-walk-out-walk-outan ng mga unsi-unsihan. Pero wala po, hindi nakasama yata direkta sa pag-walk-out na ito si Senator Lito Lapid. Ang nag-walk-out po at nag-aktang bata at nag-astang mga batang iyakin at hindi makaka-engage sa debate at hindi marunong kumilala na minority sila, kaya wala silang magagawa. The rules must be followed na dapat kung mangibabaw sa debate at mapagdesisyonan on the plenary rules sa aktual na botohan at mananalo ang isang side, majority side, di susunod sila dapat, no? Ang nag-walk out na unsi-unsihan, sa pangalan pa lang, hindi ka na makakapagbigay ng tiwala, no? Unsi-unsihan. Number 1, sila Tito Soto, Ping Lacson. Tandaan natin, ito yung mga astang bata. Mig Subiri, nagtantrums pa, no? Akala mo, ang linis-linis pag umasta, no? Tuta naman pala ni Marcos ulit, no? Sinipa na noon, pinalitan ni Chis Escudero, ngayon balik na naman sa pagiging tuta para kay Marcos at kay Romualdez. Chis Escudero, si Mig Subiri, no? 3, Ping Lacson, Tito Soto, Mig Subiri. Si Gatchalian, ito po yung pinapalutang nila na papalit daw para maibangon ang dangal ng Senado. Bakit? Di ba kayo ang nagyurak at nagbastos at nagpahintulot na bastusin ang dangal ng Senado? Nang pinalusob ni Marcos yan sa NBI at kina Trillanes, kayo ay tameme at nakipagsabwatan pa yan si Tito Soto. Ngayon, sasabihin nyo, manggagaling sa inyo ang magbabangon ng dangal ng Senado. My goodness. So si Gatchalian kasama, si JB Ercito, si Risa Hontiveros, of course, the virus of the Senate, si Kiko Sharon Cuneta Pangilinan, si Dagat, no? Si Bam Aquino, si sino pa bang nandun sa pag-walk out nila. Si Lito Lapid lang ang wala, mga kababayan. So malinaw na itong unsi-unsihan na senador na kabarkada at tagapagtaguyod ni Marcos at ni Romualdez sa pagtatabon-tabon at pagtatakip sa totoong isyu ng pandarambong at pangungurakot na nagaganap sa ilalim po ng gobyernong ito ni Marcos at Romualdez, itong unsi-unsihan ng mga senador ay anticipated po nila na ma-off balance po sila sa botohan. Sapagkat unsing sila At minsan hindi pa sumasang-ayon si Lito Lapid sa mga pinaggagawa nila at mga pinapanindigan. At ito nga, nasuspend ang sesyon at I think the motion is laid on table. Pag sinabi pong laid on table, pending ito for reintroduction of the motion upang i-amend ang Senate rules that will allow itong pagboboto o partisipasyon ng iilang mga senador na nasa sadlak po ngayon sa pambihirang kalagayan. At biglang nag-react itong si Erwin Bendalo Sylvester Tulfo. Na pati pangalan nito, dinoktor ito Kaya nga ibinalik niya ang kanyang US passport at ang kanyang visa, no? Hindi natin maintindihan bakit hindi ito na-purso ang mga kaso sa kanya, no? At pinalusot pa sa COMELEC. Anyway, ang sabi ni Erwin Bendalo Tulfo na sinasadya daw ipa-amend ang rules ng mga taga-majority block na mga senador dahil may makukulong na. Oh,
mukhang may alam siya. Ayun po ang reaksyon ni Senator Jinggoy Estrada. Sabi ni Senator Jinggoy Estrada, mukhang alam ni Erwin Tulfo. May connect ba siya sa Ombudsman at sa Sandigan Bayan? Upang sabihin niya na may maaaresto na, dalawa daw ng mga senador. Of course, ang malaking bunganga ni Boying Rimulya, hindi niya mapigilan magpa-press conference. At palaging nagbibida sa media. Kagaya ng kapatid niyang si John Vic Rimulya sa DILG. Ina-announce na niya na nag-request na sila ng kung ano-anong mga whole departure preventive order laban kay Senator Marcoleta. At pati na ang pribadong individual na si dating Congressman Mike Defensor. Ngayon, itong si Erwin Bendalo Tulfo ay dumiskarte na may makukulong daw ng mga senador, kaya inunahan na ang pagtutulak ng amendment mula sa majority dahil mawawalan sila ng numero. Wow! So, ibig sabihin, nagpaplano kayo? Nagpupulong-pulong itong grupo ng mga unsihan senador? Kanino kayo nagpupulong? Ay, ang narinig natin, pinapatawag sila At doon nagtitipon sa bahay nila Marcos sa Forbes, no? Magkalapit lang pong bahay dyan nila Marcos sa Forbes Park at nila Romualdez Yan, kasi pag nagkabahay ka dyan, bilyonaryo ka, hindi ka pwede maging milyonaryo lang na may bahay ka sa loob ng Forbes Park. Bilyonaryo. Alam na natin kung saan ang galing ang bilyon nila Marcos, no? At nila Romualdez. Malinaw naman, walang trabaho yan si Marcos Maliban sa pagiging politiko. At 6 na taon hindi yan nagtrabaho, kailanman hindi nagtrabaho yan so paano nagkaroon ng bilyon siya? Kayo na po ang magdagdag ng karagdagang paghuhusga at pagbibigay ng konklusyon dahil kitang-kita naman po ang mga nangyayari ngayon. Wala namang hindi naniniwala na hindi si Marcos ang mastermind at sila Romualdez upang isakatuparan ang tinatawag na monumental restoration of plunder and massive corruption in the government. Ayan. So, 3 bagay po ang ating nais bigyang punto. Una, hindi mali ang pag-introduce ng amendment to the rules. Hindi ito bago. Ginagawa ito ng maraming mga parliamentary bodies o mga legislative bodies all over the world. And even in our system, mayroon po tayo niyan. Ang Korte mismo, ang Korte Suprema, pumapayag sa mga remote communication line participation platform like Zoom, webinar, Teams, what else, no? Na mayroon pong access, video and conference through communication. Remote, wala ka sa actual physical area of discussion and deliberation. Hindi yan bago, hindi rin mali. At allowed sa Senado at sa saang mang rules na mag-introduce ng amendment. That is not a violation. Kagaya ng gustong ipalabas ni Mig Subiri at nila Erwin Bendalo Tulfo. Mali po at baloktot ang kaisipan nila to say na kapag nag-introduce ka ng amendment to the rules, ay nilalabag mo ang rules. No. And the amendment can only be approved if it has been deliberated. Approved during the debate plenary and adopted by the majority. Yan po yung rules. Number 2, ay malinaw na pananabutahe. Hindi lamang iyakin at astang bata na parang nawala ng lollipop itong grupo ng unsi-unsihan. Lalo na po yung 10 na nag-walk out kahapon sa kanilang drama-dramahan. Ito po ay very unbecoming and unethical conduct of senators. Hindi po ito tama, hindi kaaya-aya. Mabuti na lang kung nag-resign na lang sila ng tuluyan. Para po magiging kapakipakinabang pa sila sa taong bayan dahil alam naman po natin yung kanilang mga pagmamaktol, ang kanilang mga maniobra na ibawiin o masabotahe ang new majority leadership sa Senado ay dahil po yan sa pagtatabon-tabon at pakikipagkaisa nila na pagtakpan ang mga naghuhumiyaw na krimen ng pandarambong at sistematikong pangungurakot na nagaganap sa gobyerno ni Marcos na ngayon ay kitang-kitang napakinabangan o pinapakinabangan nitong mga unsi-unsihan. Yon.
Number 3 na punto po natin, maliban na yun ay unethical, yun po ay immature, yun po ay mga aktong bata at hindi nararapat para sa isang senador, at yun po ay walang kabutihang na idudulot sa Senado at sa taong bayan na naghalal sa kanila. Ang pangatlong punto, nais palabasin po nito nila Tito Soto, nila Lacson, nila Hontiveros, nila Pangilinan, nila Subiri, nila Gatchalian, at ng mga Tulfo brothers na ito, na parabang guilty na si Senator Bato de la Rosa. At guilty na rin ba si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero, just because kinakasuhan sila ng mga grupo at alipores ni Marcos led by itong parang tangke na sumasagasa, parang kanyon na nagpapasabog ng kung ano-anong mga kaso laban sa mga political opposition figures na ginagawa ni Boying Rimulya, just because there are cases filed against these senators that include Senator Bato de la Rosa. Does it make, or do these cases make them guilty? No! They are only being accused, being alleged to have committed, but they are not yet proven to be guilty. And besides, kailangan po nating respetuhin ang kanilang karapatan at ang kanilang pagiging inosente until they are proven to be like that. Di po ba? Itong si Ping Lacson, pumirma nga ito dati. Napayagan si Dilima na mag-participate mula sa kanyang kulungan sa mga deliberation sa Senate. Hindi lang ito pumasa ang kanilang resolusyon noon. But the point is, convenient lang pala para sa kanila kung ang benepisyo ng kanilang pagmamaktol parang mga batang senador na batang isip kung mag-isip at napakakitid ng kanilang pananaw sa deliberative and collegial function of the Senate, ay kung benepisyo nila, okay. Pero kung benepisyo ng ibang mga kasama nila, hindi pala okay. Ganyan pong ibig sabihin natin dyan. For as long as there are no court conviction or there is no court conviction to any of these senators being accused of whatever crimes na maisipan ni Marcos, hindi po pwedeng sila ay tanggalan ng karapatan na magiging senador ng Republika ng Pilipinas at sila ay makakapag-participate sa deliberation sa Senado. Yun ang tatlong punto natin. And we are now looking at more execution of drama, gimmick at drama, at pag-aarti-artihan itong onsi-onsihan ng mga senador ni Marcos at Romualdez upang sila po ay makapagpanabotahi sa proseso sa loob ng Senado. What if kung hindi rin po papayagan na i-introduce nila ang kanilang witness na scripted at kolokoy at alam natin na laway lang ang kapital para lang magsagawa ng sabotahe laban kay Sara Duterte, si Madriaga, i-introduce nila doon sa session hall sa impeachment court trial. At kung hindi ito pumasa, mag-walk out din sila. Ganon ba yon? At kapag nagtagumpay na maipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee na mag-testify si Saldico kahit via Zoom at ang kanyang mga personal assistants niya na naging kabahagi po sa massive distribution ng mga kinulimbat at kinurakot na mga perang pinagnanakaw mula sa kabanang bayan, pina-advance sa mga kontraktor at dinistribute ito ni Saldico. At maraming kwento pang i-reveal si Saldico, ang 18 former soldiers at iba pang witnesses, ang mga diskaya, hindi nila papayagan nitong mga parang batang mag-isip at baluktot na style nitong grupo ng unsi-unsihan minority ni Marcos. Magwo-walk out din sila. E di tama nga ang panawagan ni Senator Marcoleta nang ma-interview siya, bakit nag-walk out lang? Dapat nag-resign na. Kasi kung hindi mo pala kaya na makipagdebate at sumalang sa open public debate and public opinion exchange or sa opinion exchange sa loob ng Senado at hindi mo kayang panindigan ang iyong mga paninindigan at pananaw sa mga issue na tinatalakay, mag-walk out ka every time na hindi pumapabor sa inyo, ano pang silbi ninyo sa Senado? Di po ba? Siyempre, alam naman namin
na ang silbi nyo dyan, tagapagtakip, tagapagtabon-tabon at tagapagsabotahe para kay Marcos at kay Romualdez. Yun naman talaga ang ipinapakita kung bakit ayaw nyong mapalitan kayo sa pamunuan ng Senado. Gusto nyong nakokontrol ang Senate Blue Ribbon Committee na napakahalaga po ng role niyan sa pagbabantay ng ating kabanang bayan laban sa mga kurakot at abusado na mga nasa gobyerno, lalo pat nasasangkot ngayon si Marcos at ang pinsan niya si Romualdez. Ayaw nyo yan gawin ng maayos at matino ang investigasyon. So we are going to see more of this political theatrics and drama. Pero iisa po ang nakitang aral kaagad ng taong bayan dyan. Na tinanggal na ninyo ang maskara ninyo at wala ng pagkukunwari at lantaran at garapalan na sinasabi ninyo na kayo ay tagapagtaguyod ng interes ni Marcos at ni Romualdez at pagtatakpan at pagtatabon-tabunan ninyo ang krimeng naguhumiyaw ng katarungan na ipinapanawagan ng taong bayan. It's not about that you care about the Senate, that you care about your so-called integrity restoration of the Senate, na una sa lahat, kayo naman po ang nagsira nito dahil nagpapagamit po kayo at nakikinabang sa pakikipagsabuatan kina Marcos at Romualdez. The real issue here is not about the amendment na pwedeng mapapayagan na makapag-participate by remote participation of communication line ang ilang mga senador, including si Senator Bato de la Rosa. The real issue here is for you to sabotage the entire leadership and execution of new direction of the Senate na ngayon ay kontrolado ng new majority, the new brave majority, 13 senators. At hindi ninyo ma-execute on your part ang sabotahe, pagtabon-tabon, at mga pagtatakip in favor of your boss. Ang real boss nyo si Marcos at si Romualdez Kasi ayaw nyo na magkaroon ng isang independent, malaya, may paninindigan, at talaga namang hindi madidiktahan na uri ng Senado. Lalo na sa pagdidikta at maniobra ng grupo nila Marcos at Romualdez. That is the real issue. At kahapon, tinanggal na ninyo ang inyong pagkukunwari at ang inyong mga maskara. And people are now remembering you. At hahatulan kayo ng taong bayan sa pagiging mga kolokoy at walang silbi at walang kwentang mga senador na inuuna ang inyong personal na mga agenda sa pakikipagsabuatan sa gobyerno at administrasyong nalulugmok at nabubulok sa sariling gawang krimen ng pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Your masks were taken off kahapon at ang taong bayan ay nakikita ang inyong pagiging garapal at tunay na bulok na mga politiko. Itong unsi-unsihan na mga bataan ni Marcos at nila Romualdez. And soon enough, your days of reckoning by the judgment of the people will come to haunt you. Sisingilin kayo niya ng taong bayan. Maraming salamat to our Road to 100,000 Ka Eric Celis YouTube channel. Maraming salamat for joining me in this discussion. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay, mga kababayan.